Karapat lamang na para sa iyo. Kay Lord, maraming pong salamat. Purihin ka, aming Ama. To God be the glory. Amen. Magandang umaga sa bawat isa. Pray po, Panginoon. Dagdag na announcement po dun sa ating prayer and fasting. So, ito po ay pangkalahatan na gagawin po natin. Yearly po yan na meron tayo, quarter, na meron po tayong prayer and fasting. So, 25, 26, and 27. Thursday, Friday, Saturday po. So, wala po muna tayong prayer meeting on Saturday ng 27 to give way po para sa ating prayer and fasting. So, 5 to 7 p.m. po ang ating prayer and fasting. Yun po ay end po. Yung 27, end po yun ng prayer and fasting for 3 days. Kaya, ihanda po natin ang ating mga sarili para sa prayer and fasting niyan. So, pwede po kayong mag 3 days full. Pwede rin naman pong mag-skip ng meal every yung day na yon ng Thursday, Friday, and Saturday. 1 meal or 2. So, depende po sa inyong health condition. Ayan. So, kung meron po kayong tinitake na mga medicines na yung mga regular medicines po ninyo ay partial lang po ang inyong gawin para hindi po kayo makapag-skip doon sa inyong mga maintenance. So, ihanda po natin ang puso natin sa panalangin na yan, kung ano po ang inyong goal. So, nung nakaraang linggo po ay speaker po natin si Pastor Robert lang, ganda po ng message, ano? So, kung ano po yung goal natin for this 2024 ay sama po natin yon sa ating prayer and fasting para maganap po ang kalooban ng Panginoon. Alam ko po, marami tayong goal ngayong 2024, marami tayong gustong i-polish, gusto nating matapos for the year 2024 dun sa mga hindi natin natapos ng 2023, ano? So, yun po ay gawin natin ngayong taon na to. Pero, yung mga bagay po na dapat na iwanan sa 2023 ay iwanan na po natin. Huwag na po nating balikan. Huwag na po nating baunin sa 2024 para po panibagong taon. Kaya nga sabi, di ba, new year, new beginning. Panibagong taon, panibagong pasimula. So, pasimula po natin ang 2024 ng masagana, ng maayos, at kapakinabangan para sa ating buhay na pang-araw-araw. Sige po. Ang ating pong series na pag-aaralan sa buong buwan ng January ay Onwards with Our Champion. So, nung nakaraang linggo po ay dinalakay. Sino nga ba yung champion ng buhay natin? Sino po ang champion ng inyong buhay? Salamat po. Sigurado kayo doon sa champion ng inyong buhay. At ito yung pagkakilala natin, yung absolute supremacy and sufficiency of Jesus Christ. At yun po ay pinag-aralan natin sa aklat ng Hebrew, chapter 1, buong. So yun po, yung chapter 1 na yun ang pinag-aralan
buwan pong ito, ang ating mapag-aaralan ay kabuuan po ng pagtalakay po sa aklat ng Hebrew. Kaya, start po natin basahin ang aklat ng ilang araw na pong ganito ang aking lalamunan. Talagang napakakati. Pag January ay naatake po ako ng allergy. Ayan. So, yun po ang ating pag-aaralan. Ngayon naman po ay patungkol sa journey ng ating pananampalataya at ng pagsunod. Hebrews chapter 3, verse 7 onwards hanggang chapter 4 hanggang 13. Journey with Him in faith and obedience. At ang focus po nito ay patungkol sa kaligtasan at ang kapahingahan. Ano nga ba? Paano nga ba tayo mamapahinga sa ating Panginoon? At ang ating po bang kaligtasan talaga ay ipinagkaloob na natin sa Panginoon. So, narinig po nga natin ang mensahe patungkol sa sino ang champion ng buhay natin na hinatid sa atin ni Pastor Perla. At ipinakita dito na talagang ang Diyos lang, ang dapat na ang superior sa buhay natin. At dito ay ngayon pag-uusapan natin ang pagsunod sa ating Panginoon. So, ang Hebrews chapter 1 po, 5 hanggang 14, ipinapakita dito yung ang ating Panginoon ay superior sa lahat. So, hindi siya prophet, hindi siya angel, kundi siya ay God. Ang Diyos, si Jesus, ay katulad ng Panginoon, katulad ng Diyos, na kinikilala bilang Diyos. Kaya, meron tayong one God, pero three persons. So, iba-iba ang kanilang kaganapan, pero iisa ang ating Diyos. So, sabi nga ni Pastor Perla, mahirap ipaliwanag, paano naging tatlo, pero sa iisa. Ayan. Pero yan naman ay naintindihan natin nung tayo ay nag-grace encounter. Sino po yung mga nag-grace encounter? Ayan, marami po sa atin. Yung mga hindi pa po nag-grace encounter, maiintindihan nyo po yan kapag nag-join po kayo. Chapter 2 naman po, verse 5 hanggang verse 9 ay, sabi doon, Jesus was made a little lower than the angels. So, ibig sabihin po, ito ay hindi siya mas mababa sa mga anghel, kundi higher pa din siya doon sa mga ipinapaliwanag na mga anghel ng Panginoon. At dito pa rin pinapakita dito yung kaganapan na bakit pinagkaloob ang Panginoong Jesus sa atin. So siya ay bilang tagapagligtas ng ating buhay. Hindi lamang siya ipinanganak doon sa sabsaban, hindi lamang siya pinagbuntis ni Maria ng ganun lang. Kundi meron siyang may rasyon ang Panginoon. Kundi bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Siya ang ating kaligtasan. Kaya walang ibang pangalan na ipinagkaloob ang Diyos sa atin maliban sa Panginoong Jesus. So siya po lamang ang ating tagapagligtas, walang ibang nabuhay mula sa mga patay, kundi ang ating Panginoong Jesus lamang. Sa chapter 3 naman po ay sinabi doon na si Jesus ay mas higit pa kaysa kay Moses. Dahil sabi nila si Jesus daw ay prophet, pero hindi, di ba? Sa pasimula pa lang ay nakita na natin kung paano ang Diyos ay nandoon. Si Jesus ay nandoon kasama ng kanyang Ama, kasama ng Diyos. At siya ay faithful sa paglilingkod sa Panginoon. Sa chapter 3 na ating pag-aaralan ngayon, ito ay kay Moses and Jesus, faithfulness
kasama doon sa bayan ng Israel at pinapakita dito yung pagiging disobedience and unbelief ng bayan ng Israel. Kaya nga hindi sila nakarating sa lupang pangako no? Pero kung titingnan mo, kapag daw po journey natin ang land of Israel, parang ano lang di ba ilang days silang umikot sa wilderness? 40 days, no? Pero kung titingnan daw doon sa history, hindi daw ng 40 days Kumbaga parang lang, kabilang kanto lang Pero bakit ganun yung ginawa ng Panginoon sa kanila? Kasi tinuturuan ng Diyos ang bayan ng Israel na sumunod at magtiwala sa Panginoon. No? Siguro kung nandun din tayo sa lugar ng nasa sitwasyon din tayo ng mga Israelita, baka mas matindi pa dun ng pag-murmur natin, ng anong tawag dun? Anong Tagalog na murmur? Pagreklamo, yan. Mas matindi pa dun, no? Ngayon pa nga lang dami na natin reklamo. Hindi pa natin naranasan yung naranasan ng bayan ng Israel na talagang they are living by faith. Aalis sila nang wala silang daladalahan. Talagang kinakailangan nilang manalangin sa Panginoon. No? Pero ito yung itinuturo ng Panginoon yung sumunod at magtiwala. Sige po, ating pong basahin ang ating text ngayong umaga. Mahaba-haba pong basahin ito. Kasi chapter 3, verse 7 hanggang chapter 4 hanggang 13. Kaya ang gagawin po natin ay sabay-sabay po natin basahin yung first slide. Yung second slide po ay mga men. Tapos yung third slide, women naman. Tapos kung may susunod pa po, balik po ulit tayo dun sa pangkalahatan. Sige po. Hebrews chapter 3, verse 7. Sabay-sabay po tayo magbasa. 1, 2, 3. Kaya tulad ng sinabi ng Espiritu Santo, kapag ngayon ang tinig ng Diyos ay narinig ninyo, huwag patigasin ang inyong mga puso, tulad noong maghimagsik ang inyong mga ninuno doon sa ilang nang subukin nila ako. Ako ay tinuksot doon ay sinubok ng inyong mga magulang, bagamat nakita nila ang mga ginagawa ko sa loob ng 40 taon. Kaya't napuot ako sa kanila at sinabi ko, lagi silang lumalayo sa akin. Ang mga utos ko'y ayaw nilang sundin. At sa galit ko, ako ay sumumpang hindi nila makakamtan ang kapahingahan sa aking isinangakong lupain. Men po. Women.
Kaya nga, habang nananatili ang pangako ng Diyos, na tayo'y makakapasok sa kapahingahang sinabi niya, mag-ingat kayo at baka mayroon sa inyong hindi makatanggap ng pangakong ito. Sapagkat tulad nila ay napakinggan din natin ang magandang balita. Ngunit hindi nila pinakikinabangan ang balitang kanilang narinig. Dahil hindi nila ito tinanggap ng may pananampalataya. Tayong mga sumampalataya ay tumanggap ng kapahingahang ipinangako. Ito'y ayon sa kanyang sinabi, sa galit ko'y aking isinumpa, hindi sila makakapasok sa lupain ng kapahingahang aking ipinangako. Sinabi niya ito kahit tapos na niya ang kanyang mga gagawin mula nang likhain ang sanlibutan. Men po ulit. Amen. Last verse po. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at buto at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng puso. Walang nilalang na makakatago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin at sa kanya tayo magsusulit ng ating mga sarili. Hallelujah. Aming Diyos, salamat po Panginoon sa pagkabasa ng iyong mga salita. Hayaan mo nga po Panginoon na sa umagang ito ay buksan mo Panginoon ang aming mga puso, ang aming kaisipan Panginoon, upang higit naming maunawaan ang iyong mga salita o Diyos. Lord, bigyan mo kami ng katalinuhan upang maintindihan namin, Panginoon, ang bawat salita mo na pag-aaralan namin ngayong umaga. At Panginoon, ang aming puso, Panginoon, ay hayaan mo nga po na Ikaw, O Lord, ang pumasok upang makita namin, maintindihan namin, Panginoon, ang kagandahan mo, O Diyos, na nais mo, Panginoon, para sa amin. Kaya, O Diyos, sa umagang ito, purihin ka, Panginoon, at Ikaw ang maluwalhati, aming Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. So, ito po ang salita ng Diyos para sa bayan ng Israel. Pero, ang salita po ng Panginoon na ipinapahayag ay hindi lamang sa mga sa kanyang bayan, no? Maging sa ating kapanahunan, ito ay salita ng Panginoon. Napansin niyo po, paulit-ulit yung pagkakasabi ng Panginoon na ang puso ay mahalaga. Mula doon sa verse na yun, no? Ulit parang, yun din eh. Inulit-ulit lang ng Panginoon. Bakit kaya? Kasi nais ng Diyos na maintindihan ng kanyang bayan ano yung gustong sabihin ng Panginoon na sumunod ka. Sundin mo ang Diyos mo. Kasi doon yung
yung pagiging disobedience ng bayan ng Israel talagang matindi. Kilala nila ang Panginoon, no? Nagpakilala ang Diyos sa kanila, naririnig nila yung audible voice ng Panginoon sa aklat po ng Genesis sa Old Testament ay talagang yung tinig mismo talaga ng Panginoon ay naririnig nila. Maging ang mga prophet, sila Moses, sila Abraham, talaga naririnig nila ang tinig ng Panginoon. Pero bakit hindi sila sumusunod? No? Sa atin kaya, pag narinig natin yung mismong voice ng Lord, susunod kaya tayo? No? May pagkakataon na pwede kang sumunod o pwede mag-alinlangan ka pa. Ang bayan ng Israel, ganun. Maging ang blessing ng Panginoon sa kanila talagang nag-uumapaw eh. Kaya lang, yung kanilang, yung pagiging stubborn nila sa Panginoon talagang nandoon. Ayaw nilang sumunod. At yung katapatan nila sa Panginoon, yung paniniwala nila, yun ang nawawala. Nagkakaroon sila ng unbelief. Nagiging unfaithful sila sa kanilang Diyos. Na ang sabi ng Panginoon, ako lang ang pagkatiwalaan. Kaya lang, hindi sila nagtitiwala. Lagi silang may doubt. Lagi silang nag-aalinlangan sa Panginoon. Kaya makikita natin doon sa first part, doon sa chapter 3 verse 7 to 19, sabi doon ito ay serious warning against unbelief and disobedience to our champion. So, ito po yung warning ito ng Panginoon na ang pagiging disobedience at unbelief ay hindi tama sa Panginoon. Ito ay kasalanan sa Panginoon. So kapag pala tayo ay sumusuway sa Panginoon, kapag tayo ay nagiging faithlessness sa Panginoon, tayo ay nagkakasala. Kasi hindi mo pinagtitiwalaan ang Diyos mo. Na alam mo na ang Diyos ang nagbibigay ng lahat ng bagay. Ang Diyos ang nagkakaloob ng lahat ng bagay. Iniisip mo pa lang, hihingin mo pa lang sa Panginoon, alam na ng Diyos. Kita ng Panginoon ang pangangailangan ng kanyang bayan. Hindi pa man bumubuka ang bibig ng kanyang mga anak, ay alam na ng Diyos. Kaya lang, dahil sila ay matigas ang kanilang ulo, hindi nila naririnig ang tinig ng Panginoon. Katulad ng sabi sa Psalms verse 95, 7 to 11, ganun din eh. Inulit lang din ulit, sabi ng Psalms. Psalms 95 verse 7. Sabi doon, We are the people He watches over the flock under His care. If only you would listen to His voice today. The Lord says, don't harden your hearts as Israel did at Meribah, as they did at Massa in the wilderness. For there your ancestors tested and tried my patience, even though they saw everything I did. For 40 years I was angry with them, and I said, they are people whose hearts turn away from me. They refuse to do what I tell them. So in my anger, I took an oath. They will never enter my place of rest. Inulit lang ulit, no? Ulit-ulit ang salita ng Panginoon. Kasi nais ng Diyos na makita nila na ang nais ng Panginoon ay matuto sila. So katulad ng sinulat sa aklat ng awit, ay ganun din ang pagkakasulat sa aklat ng Hebreo. Ulit-ulit lang ang salita ng Panginoon.
matuto ang bayan ng Israel na sila ay magtiwala at sumunod sa Panginoon. So ito ay warning ng Panginoon. Sa atin din po, ito ay warning ng Panginoon na kung tayo ay magbibingi-bingihan sa salita ng Panginoon, sa utos at nais ng Panginoon, ay ganun din ang mangyayari sa atin. Kapupuotan din tayo ng Panginoon. Magagalit ang Diyos sa atin. Kasi ito ay kasalanan sa Panginoon. Ang kawalan ng tiwala. Ang nais ng Panginoon dito ay ma-encourage tayo sa pamamagitan ng bayan ng Israel na kung ano yung naririnig nila, kung ano yung nais ng Panginoon na gawin sa bayan ng Israel ay makita natin na may nais gawin pala ang Panginoon sa buhay natin. Ang kailangan lang ay sumunod tayo. Marinig mo lang sundin mo lang ang tinig ng Panginoon. Hindi mo lang siya basta pakinggan. Hindi lang basta marinig, kundi sundin natin ang tinig ng Panginoon. Ilang beses, no? Paulit-ulit sinasabi ng Panginoon. Parang sa mga magulang natin, kapag tayo pinapagalitan ng paulit-ulit, nakakainis. Di ba mga anak? Paulit-ulit, si nanay paulit-ulit, si tatay paulit-ulit, nakakainis. Pero ang Lord, kaya paulit-ulit na ginagawa ng Panginoon yun para matuto, para mapakinggan, para sundin ang Diyos ng bayan ng Israel. Kaya ulit-ulit ang Panginoon. So ito ay opportunity sa atin na ma-encourage tayo kung papaanong ang Diyos ay pinarusahan ang bayan ng Israel. Huwag itong mangyari sa atin. Na ang kaparusahan ng Panginoon ay mapunta sa atin. Maranasan natin na yung sinasabing rest, yung kapahingahan sa Panginoon ay mawala. Masarap po magpahinga sa piling ng Panginoon. Pero kung ito po ay mawawala, aalisin po ang opportunity na ito ng Panginoon sa atin. Imagine nyo na po kung ano ang kahihinatnan ninyo sa Panginoon. Kaya ibinabahagi po ang salita ng Panginoon para makita po natin yung blessing na kapag tayo ay sumunod sa Panginoon, mararanasan natin yung buhay na sagana galing sa Panginoon. At para makita natin na ang Diyos, yung pag sinabi ng Panginoon na meron siyang pagpalo, meron siyang pagdidisiplina, ito ay totoo sa Panginoon. Hindi lang basta sinabi ng Lord na, sige, didisiplinahin ko kayo. Hindi lang yun basta word ng Panginoon, kundi yun ay ginagawa talaga ng Panginoon. Kaya nga, di ba, ano yung ginawa ng Diyos sa bayan ng Israel? Hindi sila nakapasok sa lupang pangako kasi hindi sila sumunod sa Panginoon. Ang dami nilang reklamo. Pero pinagkakaloob naman ng Panginoon. Ang bayan ng Israel ay mahal na mahal ng Diyos. Sobra yung pag-ibig ng Diyos sa kanila. Talagang yung love ng Lord ay gano'n na lang sa bayan ng Israel. Pero hindi pa rin sila sumunod sa Panginoon. Talagang naging matigas pa rin ang kanilang ulo. So, hold firmly till the end. Ito ang sabi ng Panginoon sa kanila. So, may mga verses po dito. Sabi ng Hebrews chapter 6, verse 11. Ang nais namin ay patuloy na magsumikap hanggang wakas ang bawat isa sa inyo upang makanta ninyo ang inyong inaasahan. Ano po yung inaasahan na yun? Yun po ay ang kapahingahan natin sa Panginoon. Pagbibigay ng Diyos sa atin ng kapahingahang walang hanggan. Dahil yun ang nais ng Panginoon. Kapahingahang walang hanggan. Matthew chapter 10 verse 22, kapupuotan kayo ng lahat dahil sa pagsunod sa akin, ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas.
Makaranas daw po tayo ng anumang persecutions. Pero kung manatili tayo sa Panginoon hanggang wakas, hanggang dulo, alam natin na meron tayong buhay na walang hanggan sa Panginoon. Meron tayong kaligtasan sa Panginoon. 24 verse 13, ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Inulit siya ulit. Sa Mark 13 verse 13, inulit siya ulit. Kapupuotan kayo ng lahat dahil sa pagsunod sa akin, ngunit ang mananatiling matatag hanggang wakas ang siyang maliligtas. Makikita niyo na po ba yung sarili ninyo kung gaano kayo kamahal ng Panginoon? Kung nakikita ko po na habang pinag-aaralan ko po ito, sabi ko, Lord, grabe naman yung love mo. Yung pag-ibig mo, paulit-ulit na sinasabi mo yung pagmamahal mo, manatili ka hanggang wakas. Kahit nakakaranas ka na ng matinding pagsubok, ng parang kala mo, end of your life na. Pero, ang sabi po ng Panginoon, be still. Manatili ka lang. At makakamtan mo ang kaligtasang walang hanggan. Amen. Ang sarap po sa Panginoon. Romans 2 verse 26. So if a man who is uncircumcised keeps the precept of the law, will not his uncircumcision be guarded as circumcision? 1 Corinthians 1 verse 8, He will also keep you firm to the end, so that you will be blameless on the day of the Lord Jesus Christ. Ito po yung assurance ng Panginoon, na at the end ng paghihirap natin ay bibigyan tayo ng Panginoon ng kapahingahan. Katulad ng naranasan ng Panginoong Jesus na siya ay after niya doon sa kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo, pinagkaloob ng Diyos sa kanya yung kapahingahan na pwedeng maranasan natin. Pero salamat po sa Panginoon. Ito yung conviction ng ating pananampalataya at commitment ng Panginoon sa atin na once na tayo ay nakakilala sa Panginoon, once na tinanggap natin ang Diyos bilang Panginoon at tagapagligtas natin, may assurance tayo ng kaligtasan sa Kanya. Do you think ang bayan ng Israel ay nakasumpong ng kapahingahan sa Panginoon? Kahit na sila ay matigas ang ulo. Ikaw, kahit matigas ang ulo mo sa Panginoon, do you think mararanasan mo ang kapahingahan ng Panginoon? Kasi tinanong ko din po yan. Sabi ko, Lord, kahit pa matigas ang ulo ko, kahit ba paulit-ulit ako na nagsisay no, mararanasan ko din ba ang kapahingahan sa piling mo? Sinagot po ako ng Lord. Hindi ko na po sasabihin para sagot ng Lord. Ayun po yung challenge ko sa inyo. Tanungin niyo po ang Lord. Sasagot din ng Panginoon. So Lord, kahit po ba matigas ang ulo ko, mararanasan ko din po ba? Ang bayan ng Israel, sabi natin, so binasa natin, naranasan nila yung puot ng Panginoon. Diba? Hindi nila nakamtan yung lupang pangako. Pero at the end po, mayroong kasagutan ng Panginoon sa kanila. Naranasan pa rin naman nila yung kapahingahan mula sa Panginoon eh. Kasi nalumbalik sila sa Panginoon. Kahit
paulit-ulit na nagkakasala sila, ang pagpapatawad ng Panginoon ay laging nandoon. Ipinagkakaloob ng Panginoon sa kanila. Kaya nga yung assurance, laging nandoon. Kaya dapat, yung assurance natin na tayo ay ligtas, kahit anong mangyari, hawak-hawak mo yun, hindi yun nawawala. Pero, hindi mo rin naman lisensya yun para magkasala ka na magkasala sa Panginoon. Na kahit na, Lord, hawak ko yung assurance na ligtas ako pag namatay ako, pagka ano. Pero magkakasala ka na magkakasala, hindi po yun yung sinasabi ng Panginoon. Ang sinasabi ng Panginoon ay, kahit anong mangyari, magkamali ka man na magkamadapa ka man na magmadapa. Hindi magkasala na magkasala, ha? Iba po yun. Na lagi ka nagkakasala, paulit-ulit nagkakasala ka, pero intentional na ginagawa mo sa Panginoon, hindi po yun. Ang sinasabi ng Panginoon ay yung madapa ka, nagkamali ka man sa Panginoon, umaayaw ka, pero bumabalik at bumabalik ka sa Panginoon. And at the end of your life, of your journey, sasabihin mo sa Panginoon, Lord, here I am. Manatili po tayo doon sa nais ng Panginoon sa atin. Sa verse 16 hanggang 19 ay pinapakita po doon yung kung ang bayan po ng Israel ay talagang hindi sila nakinig sa Panginoon at kaya nga hindi sila nakapasok doon sa lupang pangako, ay ipinapakita din naman dito na kahit sila ay paulit-ulit nagkakasala sa Panginoon, at the end, nandun din naman yung kanilang pananampalataya sa Panginoon. Binalik din naman nila yung kanilang pananampalataya sa Panginoon, at ang pangako din naman ng Panginoon sa kanila ay ibinigay din ng Panginoon. Though talagang siguro likas sa mga Israelites yung pagiging rebellious, no? Yung pagkakaroon ng kasalanan at yung kanilang pagdi-disobey sa Panginoon. Likas sa kanila. Pero ang puot ng Panginoon ay hindi rin naman naging yung puso ng Panginoon ay hindi sarado para sila ay tanggapin ulit. Para kung sila ay manunumbalik sa Panginoon, hindi sasabihin ng Lord, ayoko na, tapos na, suko na ako, dumating na yung hangganan ko. Si Lord hindi eh. Sabi ng Panginoon, open heart silang tinanggap ng Panginoon. Hindi nagsara ang pintuan ng Panginoon para sa kanyang bayan. At hinarap ng bayan ng Israel ang Panginoon. So kung yung binasa natin kanina ay ito yung nais ng Panginoon na sabi niya talagang manumbalik sila. Kung darating yung panahon na sila ay kinakrush ng Panginoon, huwag nang patigasin ang puso. Kung darating yung panahon na talagang nangungusap ang Diyos sa kanilang puso, huwag nang patigasin, huwag nang hintayin na bukas na lang. So ito ay naulit-ulit sa Numbers chapter 14, verse 21 to 35. Ang sabi doon, ngunit ito ang tandaan mo hanggang ako'y buhay at nalulukuban ng aking kaluwalhatian ang buong mundo, isa man sa mga nakakakita ng himalang ginawa ko ay hindi makakapasok sa lupaing ipinangako ko sa inyong mga ninuno. Paulit-ulit nila akong sinusubok at hindi nila ako sinusunod. Ito po yung conversation ng Panginoon sa bayan ng Israel. Ngunit si Caleb na kanyang lingkod ay naiiba sa kanila. Sumunod siya sa akin ng buong katapatan. Kaya makakapasok siya sa lupaing iyon, pati ang kanyang angkan. Pangako po ng Panginoon ay nandoon. Isipin niyo po, no? Isa lang ang sumunod sa kanyang lingkod. Ang pangako ng Diyos, buong sambahayan niya. So, huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Kung ang isang miyembro sa pamilya natin
ay hindi pa nakakakilala at hindi sumusunod sa Panginoon, huwag po kayong mag-alala, may pangako pa ang Lord. Manampalataya ka. At sa dulo, ikaw at ang iyong sambahayan ay sama-samang maglilingkod sa Panginoon. Yan po ang pangako ng Panginoon. Sa verse 25, kaya bukas magpatuloy kayo sa paglalakbay patungong dagat na pula. Lumigit kayo sa ilang sapagkat ang mga Amoreo at Kanineo ay nasa kapatagan. Verse 26, sinabi ni Yahweh kina Moses at Aaron, hanggang ngayon patuloy pa rin ang mga Israelita sa pagrereklamo laban sa akin. Kailan pa ba sila tatahimik? Sabihin ninyo sa kanila na ito ang ipinasasabi ko. Habang buhay akong si Yahweh, gagawin ko sa inyo ang narinig kong gusto ninyong mangyari. Mamamatay kayo dito sa ilang, sa mga kabilang sa census, sa makatuwid, ay iyong mula sa 20 taon pataas. Isa man ay walang makakarating sa lupang ipinangako ko, maliban kina Caleb na anak ni Jephunneh at Josue na anak ni Nun. Ang makakarating lamang doon ay ang inyong mga anak na sinasabi ninyong mabibihag ng kaaway. Sila ang maninirahan doon, ngunit mamamatay kayo doon sa ilang. Ang mga anak ninyo'y magpapalaboy-laboy dito sa loob ng 40 taon hanggang hindi kayo namamatay lahat. Ito ang kabayaran ng inyong hindi pagsampalataya. Ang 40 araw na pinagmanman ninyo sa lupain iyon ay tutumbasan ko ng 40 taon ng paghihirap upang madama ninyo ang aking puot sa loob ng panahong iyon. Akong si Yahweh ang may sabi nito at gagawin ko ito sa masamang bayang ito. Mamamatay sila rito sa ilang. Ang pangako po ng Panginoon ay laging nandun. Kaya ang salita po ng Panginoon ay dapat na isa puso natin. May justice lagi ang Panginoon. So kung ngayon po ay hindi natin naririnig ang tinig ng Panginoon o nagbibingi-bingihan tayo, umpisahan po natin pakinggan ang Panginoon. Hindi pa po huli ang lahat. Ito po ay para sa ating lahat. Hindi lamang po ito para sa inyo. Hindi lamang po ito para sa akin, para sa ating lahat. At hindi lamang po ito tinig ng Panginoon para sa bayan ng Israel. Sa atin pong lahat ito. So, hindi lamang po ito warning sa atin, kundi ito ay, sabi po doon, yung ultimate salvation and rest found only in and through our champion. Sa pamamagitan lamang po ng ating Panginoon, matatagpuan ang kaligtasan at ang kapahingahan na sinasabi ng Panginoon. Kung yung una, tayo ay binibigyang warning patungkol doon sa disobedience at unbelief, ito po naman ay binibigyan naman tayo ng Panginoon ng pagkakataon upang maranasan natin, makita natin ang salvation ng Panginoon, yung kapahingahan mula sa Panginoon. Ang chapter 4 po, ang sabi dito, ito po yung Sabbath rest for the people of God. Sabbath rest for the people of God. Makikita po natin dito, pinapakita po dito yung ang pangako ng Panginoon sa kanyang bayan ay may kapahingahan. At sa lahat ng kanyang creation, sa lahat ng kanyang nilalang, meron pong kapahingahan. Kailangan lang ay makita natin, magkaroon tayo ng covenant sa Panginoon, katulad nila Abraham, katulad nila Moses. Yung covenant na talagang ikaw ay maglilingkod sa Panginoon. Ibibigay mo ang buhay mo
para maglingkod sa Panginoon. Kahit anong pa mang naranasan mo sa buhay mo o ano pa mang mga pagsubok yan na napagdaanan mo. Sila Moses po, sila Abraham, marami silang nasubukan, marami silang mga pagsubok. Yung pag-lead lang sa bayan ng Israel, imagine niyo po kung gaano kadami yun. No? Ang daming yung mga attitude na iba-iba ang kanila nakakasalamuha. Iba-iba pong ugali ng mga Israelita. May matino, may hindi. May krungkong, mayroong maayos. Pero kahit po ganon, nanatili ang mga lingkod na ito ng Panginoon sa piling ng Panginoon. Tayo po ay pinapaalalahanan din na yung covenant natin sa Panginoon, yung pangako natin sa Panginoon na maglilingkod tayo hanggang dulo, ay yun po ang nais ng Panginoon. Maglingkod tayo kahit na anong maranasan natin. At ang katapatan din naman ng Panginoon ay nandoon. Ang covenant din naman ng Panginoon ay nandoon sa atin. Na pangako niya na hindi tayo iiwan. Pangako niya na bibigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Ito po yung promise ng Panginoon sa atin. At dito din po makikita natin yung katapatan ng Panginoon. Na kung tayo ay magiging tapat sa Panginoon, mararanasan natin yung kapahingahan doon sa promised land ng Panginoon. So the ultimate salvation rest is entered only by faith sa pamamagitan lamang ng ating pananampalataya at pananampalataya natin sa ating Panginoong Yesus. His work has been finished since the creations of the world. Yung natapos na daw ang gampanin ng Panginoon mula pa sa umpisa. Umpisa pa lang, tapos na yung gampanin ng ating Panginoon at namahinga ang Diyos. Pag tinignan natin yung creation, di ba? So lahat nilikha ng Panginoon, lahat ibinigay na niya. After nun, siya ay nagpahinga. Binigay din niya yung kapahingahan sa kanyang sarili. At dito sa atin, makikita din naman natin dito yung reality talaga na kapag tayo natapos na natin yung tungkulin natin dito, ang reward ng Panginoon ay nandyan. Sa langit daw, iba-ibang crown meron. So may crown of glory, may crown ng faithfulness, merong crown ng katapatan sa paglilingkod, merong crown ng pagtitiis. Ano kayang crown meron tayo doon? Sa langit, maraming tahanan. Saang tahanan kaya tayo nandoon? Meron din, ini-imagine nyo po ba na ang langit, o kung may tahanan, meron din bang iba-ibang size? May malaki, may maliit, merong may gold, may silver, may bronze. Saan kaya ako? Doon kaya ako sa gold? Doon kaya ako sa bronze? Doon kaya ako sa silver? So kung ngayon pa lamang po, ini-enjoy na natin ang piling ng Panginoon. Sa piling ng Panginoon, how much more gaano kasaya kapag nandun na talaga tayo sa presence ng Panginoon. Doon mismo sa kanyang piling. Kasi kung dito, hindi mo na-enjoy ang presence ng Lord, I doubt, pagdating doon, hindi mo rin ma-enjoy. Kasi dito pa lang, pagod ka na. Dito pa lang, hindi mo na na-enjoy ang presence ng Lord. So kapag doon, pagdating mo doon sa kanyang piling, hindi mo din rin ma-enjoy. No? So kaya ngayon pa lamang, imagine na natin, yung kapag ka po tayo nakakaranas ng mga pagsubok, pag nararanasan mo yung mga endurance na yan, yung mga parang gusto mo nang mag-end,
Imagine niyo na lang po, yung pagdating doon, ano yung madadatnan mo sa piling ng Panginoon. Siguro naman po, may encourage na tayo na talagang magpatuloy. Lord, kahit na po masakit, sige po, magpapatuloy po ako. Kasi alam mo na meron kang may reward na makukuha ka pagdating kapag ka natapos mo yung gampanin mo sa paglilingkod sa Panginoon. So kaya nga, kahit ang bayan ng Israel ay hindi sila temporary, ay hindi nila nakuha, hindi sila nakarating doon sa lupang pangako, ay binigyan din naman sila ng kapahingahan ng Panginoon. At yun yung patuloy sila na maglingkod sa Panginoon. Kapag nararanasan nila, kapag naramdaman na nila na ang Diyos ay kumakatok sa kanila, huwag na nilang patigasin ang kanilang puso. Manumbalik sila sa paglilingkod sa Panginoon. Manumbalik sila sa Diyos na kanilang pinagtitiwalaan, sa Diyos na kanilang pinaglilingkuran, at sa Diyos na kanilang tinatalikuran. Kasi kahit kailan, hindi sila tinalikuran ng Panginoon. Hebrews chapter 4 verse 9. Sabi doon, God's rest may still be entered by faith through His Son Jesus Christ. Ito yung sinabi ng Panginoon na merong kapahingahan sa Kanya ang bayan ng Israel. Even though they are unfaithful, still God is faithful sa kanila. At nararanasan nila yung at ipaparanas sa kanila ng Panginoon yung pangakong ibinigay sa kanila sa bayan ng Israel. Sa last verse po ng Hebrews chapter 4, verse 13, sabi doon ay, nothing in all creation is hidden from God's sight. The author associates the activity of the Word of the activity of God. Ito po yung sinasabi ng Lord na hindi mo pwedeng itago. Wala kang pwedeng itago sa Panginoon. Hindi ka man nakikita ng kapatiran mo kung ano ang iyong ginagawa. Pero sa Panginoon, walang lingid. Lahat po ito ay pagsusulit. Lahat po tayo ay may kanya-kanyang aklat doon sa kalangitan. At dadating po ang panahon na itong aklat na ito ay bubuksan ng Panginoon sa atin. Ano po kayang laman ng bawat aklat na ito? Ito po daw ang ipagsusulit natin sa Panginoon. Kaya nawa po sa aklat na ito na meron tayo doon sa kalangitan na ating ipagsusulit, nawa po ay pagdating ng panahon na yun. Kahit po marami tayong nagawang kasalanan sa Panginoon, marami tayong nagawang pagkakamali sa Panginoon. At maraming beses tayong tumalikod paulit-ulit sa Panginoon. Pero at the end, ang panalangin ko po ay sasabihin pa rin sa atin ng Panginoon, welcome my good and faithful servant. Come and dine with me. Mangyayari lamang po yun kung tayo ay mananatili sa Panginoon. Kung tayo ay magbabalik loob sa Panginoon. Kasi po, nakakalungkot kung isa po sa miyembro ng ating pamilya ay maiiwan. No? Kung ngayon po nalulungkot kayo dahil hindi kayo kumpleto as family, mas nakakalungkot po pagdating doon na ikaw lang ang nag-i-enjoy sa presensya ng Panginoon. Kaya, di po pahuli ang lahat. May pagkakataon po tayo
At marami pa po tayong pagkakataon para gawin ang mga bagay na dapat para sa Panginoon. So in conclusion, resting on the Sabbath reminds us that God is powerful over all His creation. Ang Diyos ang makapangyarihan sa lahat ng bagay. At sa mundong ito, wala nang iba. Ang Diyos ang lumalang sa bawat isa sa atin. May purpose ang Panginoon. Tinawag tayo ng Diyos katulad ng bayan ng Israel. Binigyan tayo ng kapahingahan ng Panginoon kung papaanong nire-remind ang bayan ng Israel sa Panginoon na sila'y manumbalik sa katigasan ng kanilang ulo. Manumbalik sila sa Panginoon at mag-rest sa Panginoon, humingi ng tawad sa Panginoon. Ganun din sa atin. Nire-remind tayo ng Panginoon. Ang kamatayan po ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo ay costly. Ibig sabihin, expensive. Namatay ang Panginoon sa krus ng Kalbaryo dahil sa iyo, dahil sa akin, dahil sa ating lahat. Ito ay royal blood para sa iyo. Mamahalin, costly, expensive, higit pa sa gold, higit pa sa mga diamonds. Pero ibinigay yan ng Panginoon para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat, dahil ganun tayo kamahal ng Panginoon. Ayaw ng Diyos na mahiwalay tayo sa Kanya. Kaya ganun na lang yung pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Pinaglabanan niya ang kamatayan doon sa krus. Kahit alam niya na napakahirap yung kanyang dadanasin. Sobra-sobra. Kaya nga, pagdating doon sa Mount Gethsemane, sa bundok ng pananalangin, lumuha siya ng dugo. Kasi alam niya yung hirap na kanyang dadanasin. Namatay ang Diyos para sa iyo. Anong gagawin mo? Pababayaan mo na lang ba yung paghihirap ng Diyos na yun? Yung sobrang pagmamahal na yun ng Diyos ay ibabaliwala mo na lang. Ito yung pagkakataon natin para sabihin natin sa Panginoon na merong eternal rest sa Panginoon. Merong salvation rest sa Panginoon. At merong assurance tayo doon sa kalangitan. Assurance na ikaw ay bibigyan ng Panginoon ng puwang doon sa kanyang kaharian. Nais lang nandun, marinig sa ating mga labi na kahit anong mangyari, tayo ay maglilingkod sa Panginoon. For the one who created all things, make all things new. The God-man, Jesus Christ, ang ating Panginoong Jesus. So, nire-remind tayo ng aklat ng Hebreo, ng author na ito, na sa panahon na ang Diyos ang nag-rescue sa atin doon sa pagkakasala, ang bayan ng Israel ay nirescue ng Panginoon doon sa pagkakasala. Maging tayo doon sa pagkakasala na yon ay makamta natin yung promised land ng Panginoon, yung promised rest ng Panginoon. Hindi na tayo doon mabuhay, hindi na tayo magpaikot-ikot doon sa 40 days. Hindi na natin maranasan yung wilderness ng 40 days ng paikot-ikot, kundi maranasan natin yung direct na kapahingahan mula sa Panginoon. Ito yung reminder sa atin ng Panginoon. So, through our faith in Jesus Christ and His finished work on the cross, ito ang nais ng Diyos sa atin, ang kanyang
maranasan natin yung katapatan ng Panginoon at yung cross ng Kalbaryo, yung kaganapan niya doon sa krus ng Kalbaryo ay nakamtan natin, naranasan natin. So ito yung gustong i-assure sa atin ng Panginoon na yung kaligtasan mo ba talaga ay talagang para sa Panginoon. Na kahit ngayon ay mapupunta ka doon sa kaharian ng Panginoon. Kahit mamatay ka ngayon, alam mo na, Lord, sa iyo ako. Mararanasan ko yung kapahingahan mula sa iyo. And wala naman talagang ibang pwede nating tawagan kundi ang Panginoon lang. Dapat meron tayong yung tamang relasyon natin sa Panginoon, sa ating tagapagligtas, at yung ating personal communion sa Panginoon ay dapat laging nandoon. So, ma-i-enjoy natin ang kapahingahan mula sa Panginoon at mararanasan natin yung joy of salvation na ipinagkaloob ng Panginoon. We cannot earn our salvation or pay Jesus back. We must trust and rest in Jesus. Hindi natin kayang tumbasan ang kaligtasan na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Kahit paulit-ulit natin na tayo ay magpapako, kung ikaw ay nagpapapako sa krus, kahit paulit-ulit yan, nonsense. Kasi ginawa na yan ng Panginoon. At isipin mo, hindi ka royal blood. Ang dugong dumadali sa iyo ay may dugong pagkakasala. So, only the blood of Jesus Christ can save each one of us. Ikaw, ako, sa ating lahat. Wala nang iba. So, kailangan lang pagtiwalaan natin ang Panginoon at manatili tayo sa Panginoon. Rest sa Panginoon. Napakagandang regalo sa taong 2024. No? Ito ang napakagandang regalo. Kung noon, hindi mo pa talaga, hindi ka assured, hindi ka sigurado sa kaligtasan mo, this time, i-assure mo ang kaligtasan mo sa Panginoon. I-assure mo na at the end of your journey, meron kang rest sa piling ng Panginoon. This is the best gift sa Panginoon for the year 2024. And the last, when we believe in Jesus as Savior and Lord, we find rest for our souls na magsisimula ngayon. So ngayon, find rest your soul sa Panginoon. We rest in His assurance now dahil alam po natin doon sa kalangitan may naghihintay sa atin na eternal rest and sweet friendship with the Lord. Merong pagtitipon, merong hapagkainan na naghihintay sa atin doon sa kalangitan. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, salamat po dahil na-remind kami, Panginoon, na merong totoo, Panginoong pagkagalit ka. Pero Lord, yung sweetness after, Panginoon, ay nandaroon. Kung kami ay tatalikod, katulad ng ginawa ng bayang Israel, at kung kami, Panginoon, ay lalapit din at manunumbalik sa iyo, Panginoon, nandun yung pangako mo na tatanggapin mo po kami. Bibigyan mo kami, Panginoon, ng kapahingahan sa piling mo, Diyos. Kaya po, Panginoon, ngayong umaga, nais po namin, Panginoon, na i-assure ng aming kaligtasan sa iyo, O Diyos. Nais po namin magkaroon ng talagang kapahingahan sa iyo, O Diyos. Marami man kaming mga pagsubok, Panginoon, na nararanasan. Lord, kung ang year 2023 namin ay puno, Lord God, ng mga bagay na hindi maganda, mga
mga bagay, Panginoon, na kami sa sarili namin, Panginoon, ang gumagawa upang hindi kami makalapit sa iyo, Panginoon. Lord, patawarin mo kami, Panginoon. Nilalapit namin ang aming mga puso sa iyo, Diyos. Bigyan mo kami, Panginoon, ng kapahingahan, O Lord God. Panginoon, tanggapin mo po kami doon sa iyong kalangitan. Panginoon, ang gusto namin maisulat doon sa aklat namin ay yung puno, Panginoon, ng panunumbalik namin sa iyo. Kung marami kaming doubts, marami kaming nagawang hindi tama, Panginoon, Lord, kaya mo, ngayong taon na ito, Panginoon, tulungan mo kami, maging karapat-dapat kami na mga anak mo, na mga lingkod mo, O Diyos. Kaya po, Panginoon, ang amin pong pananatili sa iyo ng paglilingkod bilang mga anak mo, Panginoon, ang amin pong kinukumit ngayon. Tulungan mo po ang bawat isa sa amin na manatili, Panginoon, na naglilingkod sa iyo. Manatili, Panginoon, tapat sa lahat ng bagay, Panginoon. Lord, sa area ng paglilingkod, tulungan mo kami maging tapat, Panginoon. Yung mga ipinagkaloob mo po sa aming mga tungkulin, kung kami man po, Panginoon, ay usher, kami man, Panginoon, ay nasa prayer team, kung ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay nasa music team, nasa pulpit ministry, Panginoon, tulungan mo kami maging tapat sa aming mga tungkulin, O Lord. Lord, ganun din po, Panginoon, sa area ng paghahanap buhay, kung saan mo kami nilagay, Panginoon, tulungan mo kami maging tapat. Maging tapat sa bawat employer, Panginoon, maging tapat sa bawat co-worker, Panginoon. Maging sa tungkulin na pinagkaloob mo, maging tapat ang bawat isa, Panginoon. Dahil ito ay katapatan din sa maglilingkod sa iyo. Maging, Panginoon, sa aming mga pananalapi, sa financial na pinagkakaloob mo po sa amin, Panginoon. Tulungan mo kami maging tapat sa iyo, Diyos. Lord, alam po namin sa area na ito, marami sa amin ang nagiging unfaithful, Lord God. Marami sa amin ang nagnanakaw, Panginoon, para sa kabangyaman mo, Lord. Panginoon, patawarin mo po kami sa area na ito. Hayaan mo, Lord, na ang bawat isa sa amin ay katukin mo, Panginoon. Ipagkaloob namin, O Diyos, ang nararapat para sa iyo, Panginoon. Hindi kami maging madamot sa pagbibigay sa iyo, Panginoon, lalong-lalo na sa mga kinikita. Hindi naman talaga ito para sa amin, Panginoon. Ito ay kaloob mong lakas, O Diyos, na dapat lang na ibalik namin sa iyo ng may masayang puso, Panginoon, ng may masayang paglilingkod. Panginoon, patawarin mo po kami sa area na ito, O Lord God. And Lord, higit sa lahat, Panginoon, gusto po namin commit ang aming sarili, Panginoon, sa kung kami ay hindi tapat sa iyo, Panginoon, kung nag-aalinlangan kami sa kaligtasan namin ngayong umagang ito, Panginoon. Lord, hayaan mo po na i-declare ng aming mga labi na tinatanggap ka namin bilang Panginoon, bilang Diyos, bilang tagapagligtas ng aming buhay, Panginoon. Salamat po, Diyos. Salamat po, Panginoon, sa kaligtasan na ipinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin, upang kami, Panginoon, ay makarating doon sa kaluwalhatian na ipinagkaloob mo po. Lord, nais naming maranasan yung glory to glory, Panginoon, ng kapahingahan. Nais namin maranasan na magpuri sa presensya mo, Panginoon.
Salamat po. Salamat po sa iyong mga salita, Panginoon. Maging ngayong umaga, as we take, Lord God, yung communion. Salamat po for this celebration, Lord God. Salamat po sa iyong banal na dugo, Panginoong Jesus, upang maranasan namin yung enjoyment, Panginoon, na kasama mo sa banal na hapunan. Lord, isang pribilehiyo po na ang bawat isa sa amin ay makasama sa banal na hapunan na ito. Purihin ka, Panginoon. Salamat sa iyong banal na dugo. Salamat sa iyong katawan, Panginoon. Sa lahat ng ito, Panginoon, kami naranasan namin ang kagalingan na nagmumula sa iyo. Naranasan namin ang kaligtasan, Panginoon, sa iyong anak na si Jesus. Purihin ka, aming Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Hayaan mo po na habang tinitake namin, Panginoon, ang banal na hapunan na ito, kagalakan ang maihayag sa aming mga puso, Panginoon. Kagalakan, Panginoon, dahil na merong Jesus na nagbuhos ng dugo para sa bawat isa sa amin. At maranasan namin ang pagmamahal na walang hanggan na nagmumula sa iyo, aming Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo habang inaawit natin ang awit na ito. Amen. Amen. He took some bread and gave thanks to God for it. Then he broke in pieces and gave it to his disciples, saying, "This is my body which is given to you. Do this in remembrance of me." Sabay-sabay po natin kainin ang tinapay. After supper, he took another cup of wine and said, "This cup is the new covenant between God and His people, an agreement confirmed with my blood, which is poured out as a sacrifice for you. Do this in remembrance of me." Sabay-sabay po natin.
Salamatan natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa iyong banal na dugo. Salamat sa iyong katawan, Panginoon, na pinagkaloob para sa bawat isa sa amin. Pagpapatunay lamang, Panginoon, na you love each one of us. Kaya nga po, Panginoon, salamat po sa pag-ibig mo na yan. Purihin ka, dakilang Diyos. Lord, ngayong umaga, salamat po sa bawat isa na naririto. Salamat sa presensya, Panginoon, na ipinagkaloob mo po sa amin. Naranasan ka namin muli, Panginoon, at narinig namin ang iyong tinig, O Diyos. Purihin ka, Panginoon. Lord, samahan mo kami sa buong linggo ng aming journey, Panginoon, ng buhay na ito. Ano man ang aming mga gagawin, magtatrabaho, mag-aaral, may mga ipapagawa ka, Panginoon, may mga missions to work. Lord, samahan mo po kami. Ikaw po ang maparangalan, ikaw po ang maluwalhati, aming Panginoon. Salamat po, Diyos. Salamat po, Panginoon, na meron kaming uwi kami, meron kaming kagalakan sa aming mga puso, Panginoon. Purihin ka, aming Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.